Tila nakukulangan ang ilang malalaking business organization sa reforma sa gobyerno bilang tugon sa economic slump na dulot ng flood control scandal. Giit nila, tingnan ang mga tamang investment at iwasan na ang ingay sa politika. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Panahon na para muling i-reconsider ng pamahalaan ang Overseas Development Assistance o ODA projects para muling mapalakas ang infrastructure spending. Ayon yan kay PCCI Vice President for Trade Brian Ang. Aniya, kung pakikinggan lamang daw ang sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na posibleng nakawin ang mga ginagastos ng gobyerno, mas mabuti raw ituon ng atensyon sa ODAs para masigurong hindi basta-basta nababahira ng katiwalian ang spending ng pamahalaan. Nakatutok ang foreign lending agency sa kanilang pera sa bawat progress billing, sa bawat mobilization. Hindi lang the Philippine government, the borrower, is not the sole entity monitoring these funds. You have another foreign entity who is monitoring these funds. So the chances of corruption is far less. Naniniwala si Ang na ito ang paraan para masiguro ring hindi basta-basta nakakapasok ang mga contractor na substandard dahil todo bantay ang foreign lending organizations gaya ng ADB, World Bank at Japan International Cooperation Agency o JICA. Bukod sa ODAs, isa rin daw dapat masusing silipin ng gobyerno ang tamang pagbabayad sa mga lehitimong contractor at ang paggalaw sa mga malalaking proyekto nang hindi na kailangan pang silipin ng mga lider ng mga ahensya ng pamahalaan. Walang gustong pumirma ng payment ng PO or progress billing ng mga contractor. Tumigil ang lahat ng government infrastructure spending and probably all the other spending. If they do not sign, paano gagalaw ang billing mo, di ba? And I have heard, kahit sa 2026, nahihirapan pa rin ngayon yung mga legitimate contractors makakolekta. Kesyo walang DBM Saro, kesyo walang pumipirma. Kung si Federation of Philippine Industries Chair Elizabeth Lee naman ang tatanungin, hindi dapat iasa ang paglago ng ekonomiya sa services sector lamang. Aniya, dapat pabilisin na rin ang infrastructure programs at gawing mas competitive ang export sector. Dahil umabot pa sa halos $7 billion ang exports na ipinadala ng Pilipinas, mas mataas kumpara noong December 2024. Suma total, nagtala ang bansa ng lampas $84 billion worth of exports, ang pinakamalaking export value ayon sa Department of Trade and Industry. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinigundahan ng investment banker at Maharlika Investment Corporation Independent Director Stephen Kuunhing ang pahayag ni Lee. Aniya, dapat nang mag-step up ang Pilipinas pagdating sa industrialization at paggamit ng resources nito. What is the closest example to people who in the last decade or so were successful in jump-starting new segments of manufacturing? Broadly, Vietnam. Narrowly, Indonesia. What did Indonesia do? They said, this actually is the model for us. We export a lot of raw mineral products, mining products, nickel, copper, bauxite, iron ore, besides oil. Ayon naman kay Secretary Balisacan, masusing pinag-aaralan ng economic managers ang feedback ng malalaking business organizations dahil dito malalaman kung babaguhin ang economic targets ng bansa na kasalukuyang nasa 5 to 6% ngayong 2026 at 5.5 to 6.5% sa 2027. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.